Kasi guys, ang sasakyan po ay hindi magandang investment kung hindi nyo naman talaga kailangan. Parang cellphone po yan na once na binili nyo, kinabukasan po niyan ay second hand na yan at magsisimula na po mag-depreciate ang value niyan. Sa ating po mga Pinoy ay talagang itinuturing natin na status symbol ang pagkakaroon ng isang sasakyan. Kaya madalas masabi lang na mayroong sasakyan ay napapasubo sa hulugan. Tapos bihirang-bihira naman palang gagamitin. Meron nga po akong tropa kumuha ng Honda HR-V at mag-aapat na taon na po niya itong hinuhulugan. Sa loob po ng 4 na taon na yon ay hindi pa nakaka 10,000 kilometers ang natatakbo nito. Isang taon na lang, mababayaran niya na. Ang masakit nito, once na kinuwenta nyo kung magkano lahat ng nahihulog nyo dyan, magkano ang ginastos nyo sa PMS, sa insurance at sa iba pa, yan po ay maghahalaga na ng parang 2 sasakyan ang nabili nyo. Tapos once naman na gusto nyong ibenta na yan, once na umabot na po yan ng 4 or 5 years, ay halos half the price na lang po yan ng original na presyo ng pagkakabili nyo. Ang advice ko lang guys, yung pera na ihuhulog nyo sa bangko na tumutubo para sa isang sasakyan ay i-invest nyo na lang sa ibang mga bagay na pwede kayong kumita. Katulad ng real estate o kaya naman ginto. Kasi yung mga ganyang bagay habang tumatagal ay tumataas ang value. Paalala lang naman, para maiwasan yung masama doon sa mga libu-libong mga kababayan natin na after kumuha ng sasakyang hulugan ay nauwi lang sa nabatak or na-repossess. Pero syempre, kayo pa rin ang masusunod kung saan nyo gagamitin yung perang pinag-ipunan nyo.